Sa kasaysayan ng industriya ng pagkaing delata sa Pilipinas, mahalagang bahagi ang corned beef bilang isa sa pinakapopular na ulam sa hapag ng maraming Pilipino. Sa loob ng ilang dekada, naging simbolo ito ng kaginhawahan, praktikalidad at pagiging madaling ihanda sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isa sa pinakakilalang pangalan sa kategoryang ito ay ang Highlands Corned Beef, isang produktong matagal nang matatagpuan sa mga pamilihan at kusina sa bansa. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging pamilyar ng pangalan, hindi laging malinaw sa maraming mamimili kung paano ito nagsimula, sino ang nasa likod nito at ano ang tunay na katangian ng brand sa konteksto ng lokal at pandaigdigang merkado. Ang Highlands Corned Beef ay produkto ng Argentina Manila Incorporated, isang kumpanyang matatagpuan sa Pilipinas na may malalim na ugnayan sa pag-aangkat, pagpoproseso at distribusyon ng karne. Hindi ito isang hiwalay na organisasyon na basta lamang naglulunsad ng iisang produkto, kundi bahagi ng mas malawak na struktura ng negosyo na nakaangkla sa Century Pacific Food Incorporated, isa sa pinakamalalaking food manufacturing company sa bansa. Ang naturang kumpanya ay tinatag noong 1978 ng negosyanteng si Ricardo Po Sr. na nagsimula sa industriya ng canned tuna at kalaunan ay nagpalawak sa iba pang sektor ng pagkain. Sa paglipas ng mga taon, naging malinaw ang direksyon ng kumpanya. Palawakin ang portfolio ng produkto upang matugunan ng iba't ibang antas ng merkado, mula sa abot kayang pagkain hanggang sa mas premium na pagpipilian. Sa loob ng ganitong strategiya isinilang ang Highlands Corned Beef. Hindi ito basta produkto na idinagdag lamang sa lineup. Ito'y bahagi ng planadong pagposisyon ng Argentina brand upang magkaroon ng presensya sa mas mataas na segment ng merkado. Ang Argentina brand na matagal nang kilala sa mass market canned meat products ay may reputasyon sa pagbibigay ng praktikal at abot kayang pagkain. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, napansin ng kumpanya ang pagbabago ng panlasa at inaasahan ng mga mamimili. Habang dumarami ang middle class sa Pilipinas at tumataas ang purchasing power ng ilang sektor ng populasyon, lumitaw ang pangailangan para sa produktong hindi lamang mura, kundi may impresyon ng mas mataas na kalidad. Sa kontekstong ito, inilunsad ang Highlands Corned Beef bilang isang premium offering, isang produkto na magbibigay ng ibang karanasan kumpara sa tradisyonal na corned beef na matagal nang nakasanayan. Ang eksaktong petsa ng paglabas ng Highland Corned Beef ay hindi madaling matukoy sa mga pampublikong record. Ngunit batay sa mga ulat na industriya at archival marketing materials, ito'y lumitaw noong dekada 90. Ang panahong ito ay mahalaga sa kasaysayan ng consumer goods sa Pilipinas dahil dito nagsimulang maging mas kompetitibo ang merkado ng processed food. Sa panahong iyon, karamihan sa mga corned beef na mabibili ay may pinong texture, kadalasang halos parang giniling o paste at mas nakatuon sa affordability kaysa sa kalidad ng karne. Ang ganitong uri ng produkto ay sapat para sa pang-araw-araw na pangailangan ngunit hindi nito natutugunan ang kagustuhan ng ilang mamimili na naghahanap ng mas tunay na karanasan sa pagkain ng karne. Dito pumasok ang konsepto ng Highlands Corned Beef. Sa halip na sundin ng umiiral na pamantayan, nagpakilala ito ng produktong may mas mahahabang hibla ng karne, ang tinatawag na long strands. Ang simpleng pagbabagong ito sa texture ay may malaking implikasyon sa persepsyon ng produkto. Sa pananaw ng consumer, ang mas malinaw na hibla ng karne ay indikasyon ng mas kaunting processing at mas mataas na kalidad. Ang ganitong estratehiya hindi lamang technical na pagbabago sa produksyon, kundi isang malinaw na hakbang sa branding. Sa halip na makipagkompetensya sa presyo, pinili ng Highlands na makipagkompetensya sa kalidad at presentasyon. Hindi may kakilala ng Highlands Corned Beef ay isang produktong Pilipino na aspeto ng branding, distribution at manufacturing process. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang karne na ginagamit sa paggawa nito ay kadalasang inaangkat mula sa ibang bansa, partikular mula sa mga bansang kilala sa malawakang produksyon ng baka tulad ng Brazil at Argentina. Ang ganitong sistema ay hindi natatangi sa Highlands. Ito ay karaniwang practice sa industriya ng processed meat sa Pilipinas. Ang lokal na produksyon ng baka ay hindi sapat upang matugunan ang demand ng buong bansa. Kaya tumaasa ang mga kumpanya sa imported raw materials upang mapanatili ang supply at mapababa ang gasto sa produksyon. Sa kabila nito, ang mahakbang sa pagpoproseso, paglalata at distribusyon ay isinasagawa sa loob ng Pilipinas. Ang mga pasilidad ng Century Pacific Food Incorporated ay sumusunod sa mga pamantayan ng Food and Drug Administration Philippines na nangangasiwa sa kaligtasan at kalidad ng mga produktong pagkain sa bansa. Dahil dito, ang Highlands Corned Beef ay maituturing na lokal na produkto sa kabila ng paggamit ng imported na sangkap.
Ang ganitong kombinasyon ng global sourcing at local manufacturing ay isang mahalagang katangian ng modernong industriya ng pagkain. Bukod sa Highlands Corned Beef, ang Argentina Manila Incorporated ay may malawak na hanay ng mga produkto sa ilalim ng Argentina brand. Kabilang dito ang Argentina Corned Beef na regular variant, Argentina Meatloaf, Argentina Beef Loaf at Argentina Sausage. Ang mga produktong ito ay nakatuon sa mass market at idinisenyo upang maging abot kaya para sa mas nakararaming mamimili. Sa kabilang banda, ang Highlands ay malinaw na inilalagay sa premium segment kung saan ang presyo ay mas mataas ngunit may kasamang pangakong mas magandang kalidad at mas kasiyasiyang karanasan sa pagkain. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit sumikat ang Highlands Corned Beef ay ang malinaw nitong pagkakaiba sa texture at presentasyon. Sa halip na pino at halos paste-like na consistency, ang Highlands ay kilala sa long strands ng karne na mas kahawig ng tunay na hiniwang baka. Ang ganitong katangian ay hindi lamang makikita kundi mararamdaman din sa bawat subo, kaya't nagkakaroon ng mas malaking koneksyon ang consumer sa produkto. Ayon sa mga pag-aaral ng Nielsen Philippines, ang texture at perceived quality ay kabilang sa mga pangunahing salik na isinaalang-alang ng mga Pilipino sa pagpili ng canned meat products. Dagdag pa rito, malaki ang naging papel ng marketing at advertising sa pag-angat ng brand. Gumamit ang kumpanya ng mga patalastas na nagtatampok sa pagiging premium ng produkto, pati na rin ang paggamit ng mga kilalang personalidad sa telebisyon upang i-endorso ito. Sa ganitong paraan, naipakita ang Highlands bilang isang produkto na hindi lamang pangkaraniwan kundi may antas ng prestihiyo. Ang ganitong strategiya ay mahalaga sa isang merkado kung saan ang brand perception ay may malaking impluwensya sa desisyon ng mamimili. Sa paglipas ng panahon, kinailangan ding harapin ng Highlands ang matinding kompetisyon mula sa iba pang mga brand tulad ng Pure Foods, Delimundo at CDO. Ang bawat isa sa mga brand na ito ay may kani-kaniyang strategiya at target market. Ang Pure Foods ay kilala sa balanseng kalidad at presyo. Ang Delimundo ay nakatuon sa high-end at artisanal market habang ang CDO ay may malakas na presensya sa mass market. Sa gitna ng ganitong kompetisyon, nagawang mapanatili ng Highlands ang posisyon nito sa pamamagitan ng malinaw na identidad bilang isang premium ngunit accessible na produkto. Sa kabila ng tagumpay nito, hindi na nakaligtas ang Highlands Corned Beef sa mga issue at kontrobersiya. Isa sa pinakamahalagang usapin na kinharap ng industriya ng corned beef sa Pilipinas ay ang issue ng meat content na labeling. Noong 2018, naglabas ang Department of Agriculture ng mga ulat na nagsasabing may ilang corned beef brands na may mababang porsyento ng aktwal na karne at mas mataas na content na extenders tulad ng soy protein. Bagamat hindi tahasang pinangalanan sa ilang ulat ang Highlands bilang lumabag, ang ganitong balita ay nakaapekto sa buong industriya at nagdulot ng pagdududa sa mga mamimili. Mayroon ding mga diskusyon tungkol sa pinanggagalingan ng karne. Dahil ang raw materials ay inaangkat, may mga tanong ukol sa kalidad at safety ng imported beef. Sa ilang pagkakataon, nagkaroon ng global concerns tungkol sa mad cow disease na nakaapekto sa persepsyon ng imported beef products. Gayunpaman, ayon sa Food and Drug Administration Philippines, ang mga produktong delata na pumapasok sa merkado ay dumadaan sa mahigpit na inspeksyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamimili. Isa pang issue na maaaring banggitin ay ang kompetisyon sa premium segment. Nang pumasok ang Delimundo Corned Beef na itinatag ng pamilya ni Juan Ponce Enrile, nagkaroon ng mas matinding kompetisyon sa high-end market. Ang Delimundo ay nagpakilala ng restaurant quality corned beef na may mas malinaw na branding bilang artisanal product. Dahil dito, kinailangan ng Highlands na patuloy na mag-innovate upang mapanatili ang bahagi nito sa merkado. Sa kasalukuyang kalagayan ng merkado sa Pilipinas, nananatiling isa sa mga kilalang brand ang Highlands Corned Beef bagamat mas masikip na ang kompetisyon kumpara noong mga unang taon nito. Ang pagdami ng imported brands pati na rin ang pag-usbong ng mga local premium products ay nagbigay ng mas maraming pagpipilian sa maraming mamimili. Gayunpaman, nananatili ang lakas ng Highlands dahil sa established na pangalan nito, malawak na distribusyon at patuloy na presensya sa mga supermarket at sari-sari store. Sa pagtatapos, ang Highland Corned Beef ay isang halimbawa ng kung paano maaaring umusbong isang brand sa pamamagitan ng malinaw na identidad at patuloy na inobasyon. Mula sa pagiging alternatibo sa mas murang corned beef, ito'y naging isa sa mga pangunahing pagpipilian sa merkado. Sa harap ng mga hamon at pagbabago sa industriya, nananatili itong mahalagang bahagi ng kultura ng pagkain sa Pilipinas at patuloy na sinusubaybayan ang magiging direksyon nito sa mga susunod na taon.